Ayan, magandang araw sa atin lahat. Muli narito na naman tayo at nagbabalik upang bigyan ng reaksyon itong bagong balita. Actually, napakainit pa nito dahil ngayon lang to. About to dun sa pinakawalan ng China na missile papunta sa Pacific Ocean. So bago tayo mag-start, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin tong ating bagong reaction video. And so bago tayo mag-umpisa, ay ang credit to sa UNTV. So, umpisa na natin. Tagumpay na nailunsad ng China ang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa karagatang Pasipiko na inaasahang magdudulot ng pangamba sa international community kaugnay na lumalaking nuclear arsenal ng bansa. Inilunsad ng Rocket Force ng People's Liberation Army o PLA ang ICBM na bahagi ng karaniwang tao ng pagsasanay at hindi nakatuon laban sa anumang bansa o target. Sa tingin ko, isa tong mensahe. Kasi kung napansin nyo, nung mga nakaraan, di ba nga naglagay ng missile dito ang US sa Pilipinas. So, nabasa ko rin sa article at inulat rin to ng Wyon na nagpadala ng general ang China. Yung pinaka-general na nakakasakop sa South China Sea. Nagpadala sila doon sa US para ikundena yung paglalagay ng US ng missile dito sa Pilipinas. So isa tong mensahe na hindi dapat maliitin ng USA ang China. Ayan, kasi kung titignan nyo ay hindi naman sila papublicize ng ganito eh. 'Di ba? Wala tayong nababalitaan. Pero ngayon bakit nila inilabas? Kasi nga ito ay patungkol nga doon sa nangyari sa China at sa Pilipinas at Amerika about to sa missile. Ayan. So, panoorin natin. Ayon sa hiwalay na ulat ng Xinhua, pinaalam ng China sa mga apektadong bansa ang paglulunsad ng missile, bagamat hindi tinukoy ang eksaktong lokasyon sa malawak na bahagi ng Pacific Ocean kung saan ito bumagsak. Kita nyo ang target Pacific Ocean. Lumagpas ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, bakuran yan eh. Bakuran ng United States yan. Kaya kinaibigan nila ang Pilipinas, kinaibigan nila ang Japan. Para meron silang depensa. First line of defense kasi yan. Yung ating lugar, pati yung sa Japan, first line of defense yan. So, lumagpas, papunta sa Pacific Ocean. Maraming teritoryo ang USA sa Pacific Ocean. Nandiyan dyan ang Guam, nandiyan dyan ang Hawaii, at iba pang mga island, diba? So, isa tong mensahe talaga sa USA. Sinabi ng isang opisyal mula sa Japan Coast Guard na nakatanggap ito ng babala mula sa China noong Lunes ukol sa space debris sa 3 lugar sa South China Sea, hilaga ng isla ng Luzon sa Pilipinas at sa South Pacific. Ayon sa mga analyst, bihira umanong maglunsad ang China ng long-range. Kita nyo na, bihira maglunsad ng long-range missile test ang China. Missiles sa karagatan dahil mas pinipili nitong isagawa ang mga test launch sa malalayong lugar gaya ng Inner Mongolia. Noong nakaraang taon, So parang ang sinasabi nila dito ay rin sila, capable din sila na maglunsad ng missile test papunta sa Pacific Ocean. Kung saan doon nakabase ang military ng US. Ayan yung Pacific Fleet na tinatawag, diyan nakabase sa Hawaii. May mahigit na 500 operational nuclear warheads na ang China ayon sa ulat ng Pentagon. Halos 350 sa mga ito ay mga intercontinental ballistic missiles. Intercontinental ballistic missile, so malalayo yun. 'Di ba? O ICBMs. Inaasahan din aabot sa mahigit 1,000 ang kabuuang bilang ng mga warheads ng China pagsapit ng 2030. Ang dami, 1,000. Biro nyo, ganun karami. Kaya hindi dapat maliitin rin ang China talaga kasi sa totoo lang wala tayo niyan eh. 'Di ba? Hindi napokusan ng gobyerno 'yan kaya talagang talon-talo tayo pagdating sa part na 'yan. 'Di ba? So isa tong mensahe kagaya ng sabi ko. Mensahe ito para sa USA. Sa paghahambing, ang Estados Unidos ay may 1,770 operational warheads habang ang Russia naman ay may 1,710. Ang dadami, no? 1,000 mahigit sa US saka sa Russia. Grabe.
Axis Salem, humahataw sa balita ngayon. So tignan natin yung response ng US. Ayan, bali napanood ko lang rin to sa Wayon. Ito kasunod na netong video na to. But you see, it does not end with US restores World War II airfield amid tension with China. placing a missile system at China's doorstep in a way. The US war plan also seems to include reviving old World War era bases. Ayan na, binuksan na muli yung mga base militar nung panahon ng ng mga Hapon, yung mga ginamit nilang base militar. According to a new report, that's exactly what America is doing at a small island in the Pacific. Sa Pacific rin sa Pacific. An overgrown airfield, which was once instrumental in America's role in ending World War II, is now being reclaimed by the US Air Force for a possible future fight with China. So talagang naghahanda na sila, 'di ba? Tayo handa na ba? 'Yun ang tanong. 'Di ba? Kaya ang gobyerno natin talaga kailangan maging handa. Kasi sa totoo lang hindi naman natin maiiwasang mangyari 'yan eh. Kung gugustuhin nila, tayo ayaw, wala tayong magagawa kapag ginusto ng malalaking bansa, 'di ba? Pero hangga't maaari, diplomasya kasi maraming mamamatay talaga. Delikado 'to. We are talking about the remote island of Tinian. Tinian. It is less than 40 square miles. It is one of the kung titignan niyo yung mapa ng China, Japan, Taiwan at Pilipinas, ando dun sa maliit na dot yung Tinian. Bali, eto kasi, kapag naglagay sila ng radar system dyan, yung puwang na yan sa pagitan ng Taiwan at Japan, pwede na nilang ma-detect kung sino yung maglalabas-masok sa Pacific Ocean papunta sa Pilipinas. Sa Pilipinas wala naman silang problema dahil may base militar sila rito eh. Mamomonitor agad nila yung mga papasok at lalabas. Kasi kapag nagkainitan na yan, matik yan. Magde-deploy na agad yan ng mga radar system na titingin, kumbaga magmo-monitor sa mga galaw ng kalaban. 3 principal islands in the Northern Mariana Islands. Kasi kung titignan nyo yung mapa natin, mula Japan, pababa ng Taiwan, papuntang Pilipinas, border yan eh. Kumbaga, first line of defense yan eh. Tapos nun, Pacific Ocean na. Ayan. So, kung naaalala nyo, nung panahon ng Hapon, kinuha lahat yan ng Japan para mapasakamay nila ang Pacific Ocean. Walang ahadlang, 'di ba? Kaya nga nila napasabog yung Pearl Harbor 'di ba? Dahil nakuha nila yung yung Pilipinas kasi yan pinaka-front yan. Kagaya ng sinabi ko, first line of defense. Islands, which is a string of sparsely populated islets in the western Pacific Ocean. These make up America's westernmost frontier, along with the major military hub of Guam that lies some 100 miles to the south. Tinian played a Hawaii sa dulo. strategic value during the war. Due to its proximity to Tokyo, Japan, Tinian became a staging base to launch bomber attacks on Japan. Diyan pala nila nilagay yung bomber attacks nila, papunta sa Japan. Diyan pala naglaland yun. And it is, by the way, at a similar distance to China. Ooh. Now, the US Defense Department is reopening it to help America in the event of a war in the future. Tama. Kasi kung tutusin, kung titignan nyo, napakalayo ng Hawaii, napakalayo ng US. 'Di ba? Kaya kailangan nila magkaroon ng base militar na malapit sa East China Sea, sa South China Sea, na malapit sa Japan, sa mga kaalyado nilang bansa. Just in case na sumiklab ang digmaan, makakapag-responde agad sila sa mga sa mga kaalyado nila, sa alay nila, 'di ba? Kaya binuksan na nila itong dating base militar nila sa Pacific Ocean. Just a little background here. After the Allies captured Tinian in 1944, the US Navy immediately began constructing what was then the world's largest airbase. It was built over existing airstrips for smaller Japanese fighter planes. It was called the North Field Airfield. It had 4 8,500-foot runways and hearth stands. Dami. That used to support up to 265 B-29 Super Fortress bombers. Ang dami nun. 'Di ba? Ang dami nun. Yung bomber na tinatawag.
bombers. In fact, in August Pang bomb raid nga, oh. Oh, pwede sila. Yung lugar na yan na Tinian. Ayan. 1945, Northfield launched the two bombers that carried out the first and only wartime use of nuclear weapons in human history. So, bali, kinat na natin yung video na yon dahil ibang news na yung binalita ng Wayon. Pero kung titignan natin, talagang naghahanda na sila kasi sa pagbukas pa lang ng base militar isang sinyalis na yun na maaaring sumiklab ang digmaan sa future pero hindi pa sa ngayon, di ba? Pero isa ring mensahe yun ng China na kahit anong mangyari ilalaban sila. Kaya tinarget nilang pabagsakan ng practice weapon nila ng missile launch yung Pacific para ipaalam rin sa US o sa Amerika na kayang umabot ng kanilang missile o ICBM sa Pacific Ocean kung saan nandoon yung nila yung Pacific Fleet. Ayan. So ayun lang yung balita natin ngayon. Bali titignan natin kung meron pa mga update para ma-i-update ko rin kayo agad-agad. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumututok sa ating content na bago. Ayan, pati sa clearing operation natin, maraming salamat sa inyo at wag po sana kayong magsasawang sumuporta. At wag nyo rin kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At magkita-kita po tayo muli sa susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!